na bad trip si Vice President Sara Duterte sa isang ad na tampok ang San Juanico Bridge bilang isang tourist attraction. Kasabay yan ng maiinit na banat ng kaalyado niyang si Senadora Amy Marcos laban sa mga namamahala sa rehabilitasyon ng tulay. Narito ang agenda report ni Hannah T. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Iritado si Vice President Sara Duterte sa isang tourism ad na nakita niya habang papuntang Australia. Sa ad, tinawag kasing tourist spot ang San Juanico Bridge, ang 52-year-old na tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Tinayo yan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ayon sa official website ng Leyte, nasa 2.16 kilometers lang ito, hindi 2.6. Para kay VP Sara, di sapat ang ganong haba para tawaging tourist destination ng isang tulay. Dapat daw, konektado ito sa mas malalawak na ruta, gaya ng Leyte to Bicol o Romblon to Batangas. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Una nang kinwestiyon ng kaalyado at kaibigan niyang si Senadora Amy ang budget ng tulay at pinuna ang mga ahensya ng gobyerno mula DPWH pa Kamara at sinabing sana siya na lang ang nagpresidente. Limited ngayon ang access sa bridge matapos ideklarang delikado itong daanan dahil sa structural integrity nito. Agad bumuelta rito ang palasyo at sinabing sa panahon lang naman ni PBBM nagkaroon ng malalimang inspeksyon sa tulay. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Numbers agad ang nilatag ni Senadora Amy. Matapos punahin na bilang senador, dapat naging bahagi siya ng deliberasyon sa BICAM kung kakwestiyonin lang niya ang budget sa infrastructure. Naniniwala ang kapatid ng Pangulo na her work speaks for itself, lalo na pagdating sa Region 8. Sabi ng senadora, lagpas 382 million pesos na ang naitulong niya sa infrastructure projects ng rehiyon. Katunayan, ang largest allocation nito napunta sa Leyte na nasa 185 million. Leyte rin ang top recipient ng medical assistance niya sa rehiyon na nasa halos 8 million out of the 15.8 million medical assistance. Pagdating sa edukasyon, higit 70.3 million pesos ang naipamahaging assistance ni Marcos. Pinakamalaki ang napunta sa Eastern Samar na nasa 39.8 million. Tumira noon sa Leyte ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos, habang teritoryo yan ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na siyang kinaiinitan ngayon ng senadora pagdating sa tulay. Assurance ng presidential sister, kahit di raw siya direktang nakaupo sa isang distrito sa Leyte, sure siyang hindi napapabayaan ang tulay na nag-uugnay sa kanya doon at sa buong Region 8. Sa panig naman ni PBBM, dapat anyang mabuksan ang tulay by December at tanggal ang mga nangangasiwa sa rehabilitasyon kapag hindi ito natupad. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.